mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire, makapal man ang iyong mukha, sa lapid fire di uubra. Oh yeah, oh yeah. Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire, 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 Percy. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi. Hanggang alas 12 po yan ang hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, marami tayong pag-uusapan. Kasama natin si Ka Peter Talastas. Magandang gabi, Peter. Magandang gabi sa lahat ng ating taga-subaybay sa buong mundo dito po sa palatuntunang Lapid Fire. At tayo po'y sabayan ding napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable, maging sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Samantala sa buong mundo, nasusubaybayan po ang ating palatuntunan sa pamamagitan po yan ng live streaming sa FB. At sa ating pong live streaming, meron pong chatroom sa gawing kanan. Maaring itype ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, meron din po tayong mga landline at text line dito po sa ating himpilan na maaaring tawagan at padalhan ng inyo pong mga mensahe at reaksyon. Makakasama natin sa ating technical side ang ating mga technical director, ang ating idol, ang Macho Guapito, kamukha ko, si Ariel, at siyempre si Ana. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Akalain ninyo, ito po palang opisyal ng PNP
Marami sila. Pero itong isa, gulat-gulat po ang balita na itong si Lieutenant Colonel Elticol, si Joby Espinido, nasa pala ito, drug list ni Presidente Duterte. Akalain mo. Diba? What's happening? Ano nangyayari? Bilib na bilib tayo dyan. Pinabilib tayo niya nung umpisa, di ba? Oo. Pinuri pa binigyan pa ng award dyan ni Presidente Duterte, di ba? Takot ang mga drug lord dyan. Oh, yan ang pumatay dun sa No. Sa ano ba pangalan nun? Yung Sa Zamboanga. Masamis. Oo. Sa Usamis. Osamis. Oo. Yung Paruhinog. At pagkatapos, doon sa, si Espinosa ba yun? Yung Mayor Espinosa, Si Mayor. na pinatay, pagkatapos na makalabas dyan sa krami, di ba? Pinatay doon naman sa Bilibid, doon sa kanilang lugar. Samantalang natatandaan ninyo, sa umpisa pa lang, hindi lang pinaniwalaan ng publiko dahil bago pa yung drug campaign, hindi ba? Hindi naniwala ang publiko dun sa sinasabi nung Kerwin Espinosa. Di ba nasa na yun? Wala, walang balita ron. Ba't na biglang nawala sa picture si Kerwin Espinosa? Yun ang mga himala dito eh. Isipin mo, nung umpisa yan, dinidiin niya ni Kerwin Espinosa, kung matandaan ninyo, na yan, nanghihingi rin ng drug money sa kanila, hindi ba? Sinasangkot nila sa droga yan nung umpisa eh. Pero noon, como bago pa lang ang inilunsad na kampanya kontra droga, hindi naniwala ang publiko, hindi ho ba? At tayo, sama-sama tayong naloko. Sama-sama tayong na isa kay sa Chubibo. Mabuti lang, di tayo nahulog. Parang rin. Hinilo tayo eh. Yung pala, kasama sa droga. Fake news. Oo. Sipin mo, pinagtiwalaan mo sa kampanya laban sa droga, pero nasa listahan ng droga. Yun ang katunayang malala, ang droga. Ayun. Hindi, tsaka ang tanong dito, kasi po, ito lumalabas, miniting ng PNP, yung pong lahat ng mga opisyal at mga miyembro ng Philippine National Police na ang pangalan kasama sa drug matrix ni Presidente Duterte. Itong mga ito nirelieve sa mga pwesto nila. At kasama dyan sa miniting, pinulong na yan, itong si Elticol, Joby Espinido. Ngayon, ang tanong ngayon, ito, ano may tatanong mo, Peter? Aba, totoo bang malala ang droga o hindi? Yan ang tanong ko dyan. Hindi na tinatanong yun. Oo. Yun, parang, mo lang yun, stressing the obvious yun. Yung tinatawag Yun na na nga, stressing the obvious. Sabi, malala. Hindi yun ang tanong. Kailan nalagay ang pangalan ni Espinido sa drug matrix ni Pangulong Duterte? Noong bago pa ang kampanya, bago pa siya maitalaga, o nitong huli? Ito lang huli. Hindi, kasi lahat na nakalagay doon, nasa simula pa lang yun eh. Oo nga, bakit siya napesto? Yun na nga. Oo, yun ang napakalaki tanong mo. Yun ang tinatanong natin, di ho ba? Nasa mga pahayagan po yan mga kaibigan. Hindi naman namin inimbento ito. Hindi naman kami tagagawa ng fake news na kamukha ni... hindi ba? Hindi naman natin karango si Panelo Hindi naman naging newsman yan Naging kumaintator yan dati. Yan. Pero nasang paeste. Saan ba tayo napunta, mga kaibigan? Nabalitaan mo ba na nung isang araw nagsalita si Presidente Duterte? Sabi niya, pwede ko naman patawarin yung yung ABS-CBN. Bago pa ito yung pagpapile ng
O Kowaran. pagkatapos na nag-file ng co-warrant to. Ang sabi niya pwede raw naman alam mo, may kondisyon siyang hinihingi. Ano kondisyon? Ang kondisyon na hinihingi niya, i-promote ninyo yung federalismo. Kondisyon. Meron ba kondisyon sa pamamahayag? Meron dito compromise. Yun pandidikta yun. Oh. Ano sasabihin? Di ba? Ganun yun Pagtaka mo, bakit kailangan mong igawa ng kondisyon ang isang pribadong media organization kamukha ng ABS-CBN? Pribado yan di ba? Samantalang ang gobyerno, napakaraming may telebisyong sarili yan. Ano ibig mo sabihin? Hindi kayo effective. Oo. Ba't man nandyan pa sila? May radyo yan. Ba't ninyo pagsisipain yung mga nagpapatakbo? Gano'ng karami istasyon ng radyo Oo. na pinasusuweldo lang ng gobyerno, wala naman palang silbi. Minsan sumabit pa yung PTV4, di ba? Dahil doon po sa anomalya. Isipin mo, wala naman palang pakinabang yan. Yung sinasabi ko sa simula pa lang Bakit ka magagalit sa pribadong media? May sarili kayong media. Hindi ba? Oo. Pinasusweldo ng taong bayan yan. Nung ko pa nga ang dami na nagsasabi nung araw, na yan kuwan lang Yung mga yan, parang nagpapataba ka lang ng tao dyan, kamukha nung gusto nilang gawin ngayon, magtayo ng OFW department. Para Para may pakakainin ng taong bayan? Para may, papasanin na naman ng taong bayan? Bawat tanggapan yan, wala naman silbi. Oo, Ang dami-daming tanggapan, di naman po gumagana. Ina-accommodate lang yung mga Oo. For accommodation lang yan Balang araw, kaya ang nangyayari, baliwala na publiko Bakit? Sila-sila na lang sa gobyerno Ang lahat ng mga pinag-iisipan dito, ang lahat ng pakinabang, nasa gobyerno na lang. Pero ang taong bayan, di nakasali riyan Yung mga benepisyo, sino mga may benepisyo na lang? Sila mismo. Yung mga empleyado, tsaka mga opisyal ng gobyerno, mga kaibigan, ginagawa na lang nilang bilang ito para sa politika Di ba? Pagka empleyado ng gobyerno para susuporta sa kanila. At wala na taong bayan. Mga kaibigan. Yung sinasabi na yon na pwedeng patawarin pwedeng kalimutan. Mga kaibigan, hindi maganda sa pandinig yun. Oo. Unang-una, kung may kasalanan niya, bakit mo patatawarin? I-settle ninyo yung problema ninyo. Di ba? Pangalawa, hindi ho demokrasya. Yung ganong klase na didiktahan mo ang isang media organization. Ano tawag doon kung hindi demokrasya? Yun, suppression ng yun Hindi. Ang tawag doon, demonyokrasya. Di ba? Oo. Demonyokrasya yun. Oo. Dinidisgrasya. Dinidemonyo. Mga kaibigan, sipin mo yan, Ngayon, eto pa, baka sabihin nyo, hindi tayo patas, Eto, patas ang tanong natin, Hindi ba napakarami ngayong nag-express ng kanilang support para sa ABS-CBN? Dami. Ultimo yung kabilang network, Oo. Kalabang network. Kasi nga, ang at stake dito yung press freedom. Ikinababahala ng iba na pwedeng gawin ito kahit na kanino. Kahit kanino. Kahit anong oras. Pagka pinalagpas mo ang isang bagay, mga kaibigan. Well, debatable yung sinasabing press freedom dyan. Kasi hindi pa natin, hindi ko pa nakikita yung tunay na picture dyan. Ang alam ko lang,
may personal na galit si Presidente Duterte sa mga may-ari niyan. Alam mo kung bakit? Pagtatapat ko na sa inyo kung ano yung naririnig ko. Baka sabihin nyo, sinosolo ko eh. Diba? Ito naman, naririnig ko lang. Ang talagang ikinagalit ni Presidente Duterte dyan, hindi naman daw totoo na hindi na ere yung kanyang komersyal. Ginagamit lang na dahilan. Tama nga naman, meron din katwiran na, kung hindi na ere, di ibalik sa iyo yung pera. Di ba? Oo. Ang masama, pag hindi binalik sa iyo yung pera. Pero ang claim daw, nitong management ng ABS-CBN, nai-ere, yung sinasabing, hindi daw nai-ere. Ngayon, ano ang kagagalit? Ano ang talagang tunay na dahilan? Kasi, kung tutuusin mo nga, mababaw yun. Babaw pa yun. Mababaw na katwiran yun. Una-una, nanalo ka na eh. Tsaka nanalo ka na, presidente ka na eh. Oo. Hindi ba? Ano tunay na dahilan? Yun ang tanong. Yung mas malalim-lalim. Kasi daw, dati niyang kaibigan talaga yung mga yan. Mhm. Yung mga Lopez. Katunayan, pag-upo niya, inapoint si Gina Lopez, di ba? Oo, si Gina. Pero, umiral yung galit niya, kaya hindi niya tinulungan si Gina sa commission on appointments. Kaya na na ano yun Na-bypass. Na-reject. Na-reject. Hindi na bypass, Hindi na-reject, na-bypass, oo. di ba? Ang appointment. So, mga kaibigan, ang tunay daw na dahilan, dahil iba ang kandidatong sinuportahan ng ABS-CBN nung eleksyon. Alam nyo, sa politika, hindi pwedeng ganyan. Di ba? Bakit doon sa Amerika? Katakot-takot ang banat ng CNN kay President Trump. Si President Trump naman, galit na galit dyan sa CNN. Tawag niya dyan, fake news. Sipin mo CNN yan, tinatawag niyang fake news yan. Ito naman CNN, simula umaga hanggang gabi, wala naman sign off yan eh. Continuous yan eh. Mga kaibigan, 24/7 yan eh. Walang ginawa dyan pagka meron mga talk show, may mga kwan. Ang laging binabanatan dyan, si Trump. Si Trump. Mga kaibigan. Kaya, hindi niya kasundo yan. Pero hindi niya pinapasara. Di ba? Oo. Hindi siya gumagawa ng anumang hakbang kasi ginagalang nila yung konstitusyon. Oo. Sinusunod nila yung batas. Di ba? Kahit pa anong galit ko dyan, pwede ko ba labagin yung saligang batas? Oo. Hanggang sa nagsasalita lang si Trump, bumabatikos din. Yun naman batikos niya. Isang batikos niya eh. Kahit 100 taon nilang banatan, hindi nila masasagot eh. Ibig sabihin, hindi pwedeng pantayan. Isang salita lang ni Trump. Dahil presidente ka eh. Presidente. Di ba? Alam mo naman si Trump, kung magsalta, mabigat din. Di ba? Napanood ko nga yung, siguro, kampanya pa yun eh. Nandoon sila sa isang okasyon ni Hillary Clinton eh. Nagsalita si Trump eh. Sabi ni Trump, itong okasyon na to, puro banat ang inabot ni Hillary. Ni Hillary, pero si Hillary, tawa lang ng tawa. Nagtatawanan din yung publiko, pero nakaka-insulto yun kung tutusin mo. Kung dito yun, mga kaibigan, baka hindi mo matagalan. Baka mag-walkout. Kasi mababaw ang mga rito. Ang transformer ng mga tao rito, madaling pumutok. Balat sibuyas. Kahit na magnanakaw dito, balat sibuyas eh. Di ba? Ngayon, ano sabi ni Trump? Ito niya. Itong okasyon na to, matagal ko nang kakilala yan. Matagal na kami magkakilala. Pero ito, ang kauna-unang okasyon na hindi kumita si Hillary. Sipin mo yun. Ibig sabihin, para mapadalo mo si Hillary sa okasyon, kailangan gumastos ka. Hindi ba? Kailangan meron siyang
maging pakinabang. Lintik bumanat eh. Oo, simple lang ha, pero... Oo. Akala- Pero si Hillary naman, siya na yung binabanatan, tumatawa pa. Tawa lang. Oh. Eh kung dito yun, Wala na. parang naalala ko si Jimmy, sisimangot yun. Aba kumukuya ko yung pa. Baka mag-walk out pa yun eh. Oo. Di ba? Lalayasan yung okasyon eh. Mga 1,000 tao yun nandun, mga mayayaman. Yung kaharap nila. Pinagtuturo pa ni Trump eh. Ha? Yung mga kagalit niya. Di ba, marami naman na niyang kakampihan. Hindi dito yan, no? Yung istasyon na yan. Ito, ayun, nandun siya, no? Ganon. Ginanon lahat ni Trump eh. Oo, mga kaibigan. Doon, ini-exercise nila. Hindi katulad dito, isa lang tao ang may karapatan na magsalita ng laban sa ibang tao. Ha? At yun naman, yung isang tao na yun, maraming alulod, ha? Na kung sino yung mapakinggan nila, mapakita nila, marinig nilang minura, pagtutulungan na nila lahat. Parang yung trabaho nila, parang troll, di ba? Oo. Sunod-sunura na. Mga kaibigan, doon hindi. Kaya doon, yun ang matatawag mong demokrasi. Kasi doon, malayang nasasabi, yung sinabi ni Trump, pwede rin sabihin sa kanya yun. Oo. Hindi niya monopolize ang demokrasya, hindi monopolize kahit na ganun siya. Hindi ba? Yun naman ang isang katangian. Pero, katulad niya na, ang daming nag-express ng support sa ABS-CBN. Ako, huwag niyong hanapan ng maninindigan ako sa ABS-CBN, no, sa purpose ng gobyerno. Pagka yan, talagang atake sa press freedom na nakita natin, sisimpatya ako sa kanila dyan sa ABS-CBN. Pero sa mga nagdaang kasing panahon, nag-abuso din yan eh. Oo. At saka, ito na lang istasyon kayo ng television eh. Ng radyo eh. Bakit ang dami nyo negosyo? Yan. Na napapaboran ng gobyerno? Yun ang tanong. Yung CNN, wala negosyo yun. Oo. Di ba? May negosyo ba yun? May question ng conflict of interest. Oo. Labag na rin sa batas yun eh. Yun ang labag sa batas. Oh, yeah. Yun na ang democratic. Yun yung monopoly. Oo. Nagiging oligarch sila sapagkat nakikisali na sila. Ang totoo niyan wala kayong karapatang maging istasyon ng radyo, telebisyon, katulad ng ABS-CBN. Sila, wala kayong karapatan Nagninegosyo kayo Hindi ba? Kaya, yung istasyon nyo, gagamitin nyo para makakuha kayo ng pabor. O kayong mga hinduropot na daldalang ng daldal laban sa ABS-CBN. Ito ba, nasabi nyo? Hindi naman nyo alam yung sinasabi nyo kasi. Paano nyo masasabi itong sinasabi namin kung hindi nyo alam sabihin? Kasi wala naman kayong alam. Nakikiano lang kayo, nakikikantsaw, nakikihalo, nakikisabat, pero wala kayo talagang alam. Ang talagang question sa ABS-CBN, itong tinatanong natin, kahit na nasa ibang impilan ako, sinasabi ko to Yung mga istasyon ng radyo, hindi kayo dapat magnegosyo na makakakuha kayo ng pabor sa gobyerno. Oo, lalo na prangkisya. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, hindi tama yun. Hindi tama para sa kanya, hindi rin tama para sa ABS-CBN. Hindi ba sinasabi yung mga negosyong pinasok ng ABS-CBN o ng kumpanya, ng mga may-ari ng kumpanyang yan? Hindi ba sinasabi nangutang sa gobyerno ng bangko? Iniutang nila? Pabor yun Pabor.
Doon pa lang kahit babayaran mo pa yun nakakangilo yun. Di ba? Alibadbad yun. Tapos kung makaasta kayo, number 1 himpilan, kala mo kung sino pa umasta yung mga nagsasalita riyan. Di ba? Kala mo mga kundesa, pagbabae. Di ba? Primadonna. Tulad to sila ko. Ay, hindi. Oo. Ilan ang matinong nyo dyan Gusto nyo pangalanan ko? Yung matino. Hindi na bale. Huwag na para... Kasi kabaro rin natin yan Kaya lang, alam nyo, wala ka magagawa O katulad ngayon, ano problema nyo? Di ba nag-e-express ng support yung mga organization? Ultimong kung sino-sino mga organization dyan. Media, at saka hindi media. Iba, media betis lang. Masama lang. Para lang makahalo sila. Ngayon, yung mga nagsasabing minilabag kami, responsibilidad na, yung mga nagsasabing mawawalan kami ng hanap buhay, responsibilidad kayo ng istasyon. Hindi kayo responsibilidad nitong issue. Para tayo maging patas, makakala ninyo, tayo kwan lang. Para lang dun sa laban sa kay Presidente Duterte. Hindi. Ang sinasabi natin, pareho kasi hindi makabubuti kung kami papanig lang. O may papanigan lang kami sa sinasabi namin. Hindi makabubuti sa bansa yun. Di ba? Ang masama na ginagawa, ulitin ko, ng mga may-ari ng kumpanya, ng ABS-CBN. Hindi yung mga sinasabi ni Kalida at ni Presidente Duterte, hindi yun. Ang pinakamasama yung pong nagninegosyo sila na merong kapalit na pabor o kaya inihihingi nila ng pabor sa gobyerno. Mga kaibigan, paano ka pa magiging patas nun? Hindi ba? Hindi ka magiging patas sa pagbabalita kahit kailan. Hindi bali magnegosyo ka kung sarili mo Hindi ba? Okay lang yun. May negosyo kayo. Pero yung negosyo ninyo, katulad niyan, anong negosyo ng ABS-CBN? Ang hindi sila nakinabang sa tulong ng gobyerno. Marami silang negosyo. Na hindi nila ikinuha ng pabor sa gobyerno. Ibig sabihin, ginagamit nyo lang yan na front sa papayaman ninyo. Sapagkat, kung media ka lang dito sa Pilipinas, dapat media ka lang. Huwag ka na mag-engage sa anumang negosyo na pwedeng makinabang ang iyong media organization sa gobyerno. Any organization yan sa media. Kaya hindi ka pwedeng media ka, official ka ng gobyerno. Gago! Sino niloloko mo? Lukuhin mo yung lelang mo. Hindi ka media. Media betis ka. Di ba? Yan, ang alam ko, sinusunod yan, tuntunin na yan nung araw Sino ang best example? Na pagdating dyan, sa media, isang tao lang dito sa Pilipinas ang masasabi nating hindi niya pinractice yung katarantaduhang yan. Sino? Si Don Chino Roses. Manila Manila Times. Times. Talagang sa media lang siya. Yun lang. Yung media outfit na yun. May radio station dati yan. DCMT. Manila Times, di ba? Hindi yan humingi ng pabor. Wala siyang water concessionaire. Wala. Wala. Alam niyo ba kung gusto ni Don Chino? Nako. Wala na siya. Wala na siya. Sinara na yung Manila Times, di ba? Si Cory na upo. Kaya ako humanga dyan dati wala akong hanga dyan, sumasama sa rally. Kasi hindi pa natin alam ang katotohanan noong mga panahon na yon. Pero unti-unti, nagkaroon tayo ng knowledge, di ba?
Ano bang klaseng tao ito si Don Chino? Yung pala, marangal na tao pala talaga yan. Dignified pala talaga na tao yan. Oh, mga kaibigan. Ito, kung talagang yan, gustong bumawi dahil nasa rayo yung istasyon niya. Di ba? Marcialo. Pinili niyang masara na lang, sara na lang. Oh. Nakasampa si Cory sa gobyerno. Yung panahon na yon, ang pagkakataon sana ni Don Chino Roses na makabawi. Katulad ng ginawa ng ABS-CBN. Yun ang ginawa nun. Di ba? Ganun ang ginawa nila eh. Sinamantala yung pagkakataon para lahat ng kwentahin nilang nalugi o nawala sa kanila, napakinabang, mabalik sa kanila at sobra-sobra na naibalik sa kanila nang wala silang nilabas na pera. May atraso na silang dati sa gobyerno eh. Si Chino Roses wala namang atraso sa gobyerno nung isara niya yung Manila Times eh. Wala utang yun. Wala. Wala siyang pabor kasing hinihingi. Di ba? Ang ABS-CBN nakaupo sa gobyerno, Vice President ng Republika ng Pilipinas, si Don Fernando Lopez. Oh, hindi ba? Tama ako, hindi tama. Mga kaibigan, isipin ninyo, may atraso sila sa gobyerno, kaya sila sinikwester nung ideklara ni Pangulong Marcos ang martial law. Malayo kayong lahat kay Don Chino Roses. Ano ginawa ni Don Chino Roses? Ito personal knowledge ko to. Kasi bata pa ako, nasabi ko nga sa inyo, yung Tasa de Oro, dyan sa Ross Boulevard, yan ang hangout ng mga nasa media. Tatay ni Peter, nakikita ko ron. Bata pa ako. Mga kaibigan, yung tatay ko, mas unang naging, dyan. Kasama nila Roger Arrienda. Yan, nakikita ko, bata, maliit pa ako. Yan sila Roger Arrienda, mga naka-Amerikana yan. Oo. Mga kaibigan. Siya si Bomba nun eh. Pupunta ka ron sa coffee shop. Ando doon, hindi pa pinapanginoon si Duroy Valencia noon. Si Kaduroy. Naging presidente ng isa sa founding president ng National Press Club, di ba? Nakikita ko na sila. Mga kaibigan. Doon tumatambay nagkakape si Don Chino kasi ang usapan doon mga interes ng bayan eh. Politika. Ando doon, mga politiko, nagpupunta ron. Yung tapat ng US Embassy. Alam ko ito, personal account. Alam ba ninyo? Si Don Chino Roses, kung merong hihingin na pabor kay Cory Aquino, imposibleng hindi niya makuha. Sigurado kuha. Kahit gaano kalaking transaksyon, makukuha niya. Bakit? Kasi, ito baka hindi nyo alam, kayo mga bagong hindoropot pa lang. Bagong pulandit pa lang kayo dito sa mundo. Hindi nyo inabot yung talagang totoo na nangyari. Yung si Don Chino Roses, ang responsable sa likod ng pagtakbo ni Cory Aquino. Nagsimula yan sa signature campaign. Ang initiator nun, ang nag-initiate nung signature campaign para sa pagtakbo, kumbinsihin na tumakbo si Cory. 5 million signature. 1 million nga lang yun. Umabot sa 5 million eh. Si Don Chino Roses yun. Sabihin nyo sa akin, kung anong pabor ang hindi niya pwedeng kunin. Ibang tao si Don Chino. Meron siyang hiningi, hindi mo masasabing pabor. Yung kanyang yung dikit ng dikit sa kanya. Nagdadrive, pinagmamaneho siya minsan,
Pag nakitang may bit-bit siya, binubuhat. Ha? Binubuhat nun. Ha? Dinadalan siya ng mga bangus. No. Kasi yung biyena nun, may konsignasyon ng isda sa Divisoria. si Mang Bandong. Oh, kilala nila Ray Bonifacio yan, si Mang Bandong. Lahat ng politiko nung araw sa Tondo, kilala si Mang Bandong. Bakit? Tumutulong yun sa mga politiko eh. Oh, ngayon, yung manugang nun, lagi nakasunod kay Don Chino Don Rosales. Chino. Ayan, tanungin nyo si Linggoy Baboy kung dito to sinasabi ko sa inyo. Si Linggoy Almoranas, Alcuaz. mga kaibigan. Alcuaz ba? Alcuaz, oh. Kala ko Almoranas eh. Dati yun na Talaga itong bunganga ko. Mga kaibigan. Ngayon, yan, nagnegosyo pa si Linggoy. Gusto mo, kwento ko sa'yo. Di ba napatay si Ninoy? Oo. Nagumpisa mga rally. Ang negosyo niyan, t-shirt. T-shirt. Mahilig yan. Yung Ninoy, tatataka, no? Para kumita siya riyan eh. Taka mga sticker. Yan! Mahilig yan. Pinagkakitaan niya. Kinalakal si Ninoy. Pero si Don Chino, iba. Don Chino. Ano yung pabor? Tuloy mo yung kwento mo. Ang hiningin pabor, yung sunod-sunuran sa kanyang yun, sunod na sunod, nagpapaalila sa kanya. Kasi si Don Chino, pag nakita mo, karaniwan na lang ang suot eh. Lagi. Tapos, meron dito sa tenga na, ganito, Sa earphone, Oo. nakikinig na radyo, merong transistor. Ha? Ngayon, yun ang hiningi niya kay Cory. Mabigyan ng pwesto Oo. o mailagay sa gobyerno. May appoint ni Cory. Hindi niya mataas na pwesto kasi hindi namang mataas na kwan yun. Alam niyo kung ano binigay na pwesto ron? Siya ang naging kaisa-isa yun na pwesto para lang sa kanya. Dinesign para sa kanya. Dinesign yun ng PAGCOR para sa kanya. Sa kanya lang. Siya lang ang meron nun. Ginawa siyang senior casino host. Ayun. Wala nun eh. Wala. Siya ang head nung, nung concierge. Yung pumipirma. Pero, ang kapangyarihan, lintik. Siya lang yun. Si Joe Veles. Joe Veles. Wala na eh. Namatay na yung si Joe Veles eh. Sabihin niyo sa akin kung sino hindi nakinabang kay Joe Veles sa paglamon. Lahat. Ng libre. Sabihin niyo sa akin. Si Joe Veles, bata pa ako, kilala ko na eh. Apakabait sa akin nun eh. Kaya ang dami na iinggit sa akin eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, yun ang hiningi, hindi para sa kanya. Oo. Ito, bigyan nyo ng trabaho. Saka bago namatay yung Percy, bago natin makalimutan, nagsalita kay Cory yun. Yung nalulungkot ako, sabi niya, bakit ganito nangyari? Yung mga nakapaligid. Hindi, buwan pa lang ang nakakalipas. Mm. Nakita niya, parang tayo, nung nagsimula ang gobyerno ni Presidente Duterte, nadismaya na ako eh. Dahil sa mga piniling tao. Yun. Ganon din kay Cory. Ang ginawa kung bakit nadismaya si Don Chino Roses. Yun, dismay yan. Alam mo ba kung ano sabi ni Don Chino Roses? Ilang buwan pa lang ito sila Cory sa pwesto. Puro kayo mga magnanakaw. Kastila kasi si si Don Chino. Matanda na yun, mga kaibigan. Sabi niya, puro kayo magnanakaw. Kaya yung sinasabi mo, tama yun. Na-disappoint siya. Disappoint siya. Sipin mo. Pero sino sikat? Nung nakaupo na si Cory. Ang sumikat yung mga nagsipagtago nung martial law sa Amerika. Mga state commando. Mga eskolta guerrilla. Oo. Di ba? Oo. Nung may panganib sa Pilipinas, nandun silang lahat. Layo.
Ha? Isa lang ang naiwan dito. Si Eva Estrada Calao na nakikipag-lips to lips sa Armalite. Mga kaibigan, pagkatapos nung nagdatingan mga hayop na yan dito, pinatalsik si Eva Estrada Calao sa Liberal Party. Bay, akalain ninyo, etong kanyang pinalamon, itong kanyang binihisan sa politika na si Lito Atienza, abay, sumama pa sa mga nagpatalsik kay Senador Eva Estrada Calao. Kung sino pa yung babae, yun na naiwan dito na lumabang kay Marcos sa panahon ng martial law. Labas-pasok sa kulungan. Mga kaibigan, pagkatapos ito mga nagtanggal sa kanya sa Liberal Party, ito yung mga nagsipagtago doon sa Amerika nung mapanganib. At si Eva Estrada Calao ay nakikipag-lips to lips sa Armalite. ano ba yung bunganga ng Armalite? Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Kumbaga sa gera, silang lahat nakatago sa paksol. Ni kuko nila hindi makita dahil sa layo nila. Mga kaibigan, sila sikat. Sipin mo, naupo, inappoint sila, Ernie Maceda. Sino hindi madidismaya kay Cory nun? Si Ernie Maceda, matalino. Kung sa talino. Pero yung track record ni Maceda, masama. Tama. Kaya nga sumama yan doon kay Ninoy doon sa bumarkada yan kay Ninoy sa Amerika. Sinipa ni Marcos yan eh. Naging executive secretary yan, di ba? Panahon ni Marcos. Matalino si Maceda talaga. Brilliant. Konsihal pa nga lang kaya sabi ni Lacson so young, so brilliant, and yet so corrupt. Konsihal pa lang siya noon sa Maynila. Ibig sabihin, yun ang track record na sinasabi natin. Kaya si Don Chino Roses nadismaya. Yun. Mga kaibigan, at napakaraming walang ya. Maloloko mo ba yun? O sino si Don Chino Roses? Makikilala ba si Ninoy Aquino kundi dahil dyan? Pinadala ni Don Chino Roses yan. 17 years old yata si Ninoy Aquino. Sa gera sa para mag-cover sa Korea. Mga kaibigan, war correspondent. Doon sumikat yan. Sumikat si Ninoy Aquino. Dahil kay Chino. Kay Don Chino. Tsaka noon si Don Chino, kwento ng mga matatanda, hindi nakikialam sa policy ng kanyang dyaryo. Hindi nang gigipit ng ilalabas. Paano nga, wala siyang pinoproteksyonan. Hindi katulad dyan, ABS-CBN. Sige nga, tanongin nyo kung lahat nababanatan nila. Siyempre, hindi. Kung babanatan si ganito, may puhunang nilagay dito yan. Namuhunan dito yan. Babanatan si ganon. May listahan niya ng hindi mo babanatan. Pati komentaryo, ito komentaryo nyo. Bakit? Pinoproteksyonan nila yung interest ng negosyo nila Negosyo. Negosyo yan Si Don Chino, wala nun. Yun ang kaibahan. Kaya, naipapatupad sa panahon ni Don Chino Roses yung maging independent, maging malaya ang pamamahayag. Yun ang press freedom. Yung Manila Times ngayon, Wala na. kaya nila binuhayan, gusto nilang umangkas doon dahil ang Manila Times, kasaysayan na yan Pero kabaliktaran na to. Iba na yan. Hindi lang sukdulang kabaliktaran. Kung ano yung hindi ginawa ni Don Chino Roses, yun ang ginagawa ngayon yan. Wala, pamahid lang ng puwit yan Mawalang galang Kasi yung may-ari niyan nakapwesto lagi. Oo. Ginagamit niya para siya mapwesto. Ganon din ang ABS-CBN Oo. Ginagamit yung istasyon para lumaki ang negosyo nila. Maproteksyonan yung negosyo at makakuha sila ng konsesyon
sa gobyerno. Yan ang problema ng ABS-CBN. Sa pag-question sa prangkisa niyan, kung yun ang gagamitin ninyo, wala makapagpaliwanag sa inyo eh. Paano? Hindi naman nyo alam eh. Basta sinasabing ABS-CBN, papasa, sana na yan. Dahil maka-Duterte siya. Di ba? Yun namang hindi isara yan. Doon tayo sa hindi isara. Patas tayo rito eh. Eto, ang daming nag-express na support. Tanong ko ngayon sa inyo, ito. Maaga kayong nagpakawala ng ano nyo eh. Ng kulay nyo, hindi nyo naintindihan eh. Sana kinonsider nyo yung mga factor na yon. Kasi kung talaga nasa media kayo, dapat alam nyo yun. Di ba? Dapat, yun ang isa nyong bibigyan ng proteksyon. Talagang kailangan ang media nagsasama-sama para proteksyonan ang hanay natin. Di ba? Ng lahat ng nasa media. Pero kung ang poproteksyonan mo, ipaglalaban mo, kasama mong pinaglalaban yung pakinabang niyan. Oo. Di ba? Tapos ikaw, patay gutom ka. Papansinin ba tayo niya mga yan? Mga mata pobre yan. Ultimo mga nagsasalta dyan, kala mo sila nami-ari ng istasyon eh. Sa pagiging mata pobre. Mga kaibigan eh. Ngayon, ang tanong ko ito, kayo bang mga nag-express ng support diyan sa ABS-CBN? Sinasabi ninyo ngayon, press freedom, press freedom. Eto ngayon, sinabi ni Presidente Duterte, pwede ko kayong patawarin eh. Kung ikakampanya ninyo ang federalismo. Kung halimbawa, ikinampanya, pumayag ang ABS-CBN, gagawin nila yan. Kakampanya nila nung istasyon nila, yung federalismo, mananatili ba yung suporta nyo? Yun ang tanong ko sa inyo. Sige nga. Siyempre, iba na. Di magmumukha kayong gago. Oo. Sana bago ninyo ginawa yan, may kondisyon kayo. Susuportahan namin kayo, alang-alang sa press freedom. Pero walang compromise to. Di ba? Manindigan kayo. Manindigan kayo. Yun. Yun yung sinasabi natin eh. Eto, katulad ng mga gago. Mga kokak ng kokak lang eh. Kung ano gawin ni Presidente Duterte, ano sabihin, ganun daw ang tama. Laging tama yun ha. Wala pang naging pagkakamali si Presidente Duterte. Daig pa yung Papa. Buti pa yung Papa nananapik eh. Nagkamali. Ito wala. Banal na banal ito. Presidente Duterte. Parang inilublob ito sa drum ng holy water. Sa kabanalan itong taong ito. Mga kaibigan. Pero, ang daming mga nakikisabat na hindi naintindihan ng issue. Di ba? Bago kayo magsalita, alamin nyo muna yan. Ito sinasabi ko. Ngayon nyo lang narinig to eh. Walang magsasabi nito sa inyo. Sige nga. Sino makakasupalpal? Dito sa katotohanan ito. Katulad nyo, si Presidente Duterte, pag nagbago ng sinabi niya ngayon, binago niya ulit. Sino nagmumukhang gago? Kayo. Kasi ang iniintay nyo lang lagi, kung sino yung mabubuli nyo. Yun ang, doon kayo parang tuwan-tuwa kayo. Pag may nabubuli kayo. Sabi ko nga sa inyo, gawin nyo yung pambubuli, pagbanat sa iba. Pagka hindi na nakaupo si Presidente Duterte, kamukha nung ginagawa namin nung araw, nagrarally kami sa nakaupo, laban sa nakaupo. Bumabatikos kami, laban sa nakaupo. Baliwala yung ginagawa nyo, wala naman kayong kabuluhan eh. Sa katotohanan lang eh. Kasi ang binabatikos nyo, hindi nakaupo. Wala magagawa. Walang laban. Para ka lang nananadyak ng nakadapa. Para mo lang tinatadyakan yung nakahiga.
Oo. Di ba? Wala kayong kabuluhan. Mawalang galang sa inyo. Di ba? Tama ba ako? Hindi. Oo. Milita, walang pinaglalaban. Di ba? Wala. Oo. Kasi Pinaglalaban, Chan. wala naman laban yung kinakalaban Wala, nila. yung mga nasa radyo na nagsasalita para suportahan si Presidente laban doon sa mga taong kinagagalitan niya. Ano pinaglalaban nun? Eh di Chan. Ha? Chan lang nila. Interest, sariling interest. Ano pakialam ng taong bayan sa ginagawa nila? May mapapala ba tayo doon? Wala. Wala tayong mapapala ron.